guys! Hello, hello! Welcome back again to my YouTube channel at welcome po dito sa Algrace Store. For today's video guys, meron po akong sasagutin na tanong ng isang viewers. Isa siyang OFW. Shoutout po sa'yo, Ma'am Amira Samiliano. Hello po sa'yo. Ito po yung kanyang comment guys. Ilalagay ko na lang din sa screen. Hello po ma'am, ask ko lang po paano nyo ma-avoid yung mga daga or any insect to protect your products. Kasi almost in the store mayroong mga ganong issue. Amira from Dubai. Hello po sa iyo ma'am Amira. Kumusta po kayo dyan? So ito po yung dun sa tanong nyo. Dito sa tindahan, hindi talaga may iwasan yung mga insekto, lalong-lalo na yung langgam at saka yung mga mababait. Ayan, nakailang beses na rin akong naka-experience dito sa tindahan at yung tina-target talaga ni Bait yung medyo pricey pa yun kasi yun yung mga piatos, bikat, tapos sa langgam nagkakaroon din pero meron akong ginagamit dyan. Ay wait lang, kukunin ko. Sa langgam, yung ginagamit ko po sa langgam, ito yung chalk. Na-share ko na to dati. Siguro hindi ni ma'am napanood. So, isi-share ko na lang din. So, ito po yung ginagamit ko. Ito yung chalk na pwede sa ipis, pwede sa langgam. So, iguguhit mo lang siya kung saang part may mga langgam or kung saang parte din naman yung may paninda ka na ayaw mong langgamin. Very effective po ito kasi ito talaga yung ginagamit ko. So, madalas sa candy, minsan sa biscuit, hindi ko naman na-encounter langgamin yung biscuit. Madalas talaga sa candy, lalo na yung candy mint at saka white rabbit. So, yung ginagawa ko dito guys, guguhitan ko lang nito yung pinakabunganga nung lalagyan ng istante at saka doon sa ilalim. Pag may nakita na akong pa isa-isang langgam, ito na yung ginagamit ko. Sa isang box, 2 piraso po yung laman yan. Actually, nagbibenta rin ako nito guys kasi may naghahanap din. Ayan, matagal tong gamitin. Yung ginagamit ko mula nung binili ko hanggang ngayon, meron pa rin kaya matagal. Matipid po siyang gamitin. Effective to sa ipis at sa mga langgam. So, doon naman po sa bait o yung daga, para sa akin, effective po dyan na pangontra yung pusa. Ayoko kasing gumamit ng mga pandikit or yung ibibigay na pagkain sa bait tapos ilang araw bago siya mamatay. Kasi iniisip ko baka kung saan abuti ng pagkamatay mamamaho tayo dito sa tindahan or kung saan mang parte ng bahay. So, hindi ko ginagawa yun. Sa akin po, effective naman pangontra kay bait is yung pusa. Siguro mga ilang linggo akong nawala ng pusa kasi namatay na yung pusa kaya nag-adapt na naman kami kasi kailangan ko talaga dito sa tindahan. So ngayon, maliit pa yung pusa pero nakakapagbantay na siya. Meron kasi ditong bubuit na pabalik-balik. Binabantayan niya. Parang hindi pa rin niya nahuhuli pero hindi ko na nakikitaan ng mga item na butas-butas dito. Kasi nung wala pa siya may mga bikat, ano pa ba yung kinakain ni Bait? Yung binubuksan niya, bikat at saka piatos yata yun. Yung medyo pricey pa na chichirya talagang pinakikialaman niya. So, ngayon wala naman akong makitang may damage na chichirya. So, siguro nagsawa na rin si Bait or talagang nababantayan na lang ng pusa kong bago. Yung pusa ko ngayon guys, maliit pa siya. 3 months pa lang. Pero magaling na siyang manghuli ng mga insekto. Tapos nakitaan ko nga siya one time kung paano niya bantayan yung Bait dito sa tindahan. So, pag lumaki to, sigurado yung mga Bait dyan na pakalat-kalat, mahuhuli niyan. So, ayun lang po yung ginagamit kong pangontra sa mga insekto, sa mga Bait, sa mga langgam. Yung ito naman yung sa langgam. Mura lang to guys. Binibenta ko ito dito sa tindahan ng 40 pesos. Yung 2 peraso. Dalawa na kasi yung laman nito. Ayan. Sobrang tagal naman po nito gamitin. So, nung nakaraan nga, may mga nakita akong langgam dito sa pinaglalagyan ko ng gamit. So, guguhitan ko lang siya. At saka namamatay po talaga yung langgam. Kahit sa bigasan, nilalagyan ko din siya doon paikot. Ginuguhitan ko yung pinaglalagyan ko ng bigas kasi nga minsan may mga langgam lalo na pag siguro magtatag-ulan ba, marami kasing langgam ngayon sa labas yan kahit sa loob ng bahay. Ito lang yung ginagamit ko, super effective po ito. So ayan guys, balik po ako at yan po yung aking share sa inyo. Sinagot ko lang po yung tanong ng isang viewers. Hindi ko alam sa ibang kasari kung anong ginagamit nilang pangontra sa mga ipis, sa daga, at saka sa bait. Ako kasi ito lang po sa langgam at ipis at doon naman po sa bait is yung pusa ko lang talaga yung pangontra ko dyan. Kasi nga ayaw kong maglagay ng mga pagkain na nalalason yung bait
or yung si daga, kasi kung saan sila abutin ng mamatay, di ko naman agad makikita yan kung saan sila mamamatay. Siyempre mamamaho, so hindi na lang ako gumagamit nun. At saka nagsasawa din naman siya, guys. Siguro effective din na wag natin silang mumurahin, kasi nga mas namimerwisyo daw sila. So minsan may dumadaan dito, patakbo-takbo, sasabihin ko lang, o bait, wag kang makulit dyan ha, daan ka lang, wag kang makialam ng mga paninda. So, ganun lang. Ewan ko. Okay naman ngayon. Wala na naman ako nakikita. Siguro dahil meron na kami ulit pusa. So, ayun guys. Yan lang po yung aking share sa inyo. Thank you so much po ulit sa panonood sa aking mga video. Shoutout sa ating mga bagong subscriber. Maraming salamat po. At sana i-subscribe niyo yung aking YouTube channel, Evil Griso. At syempre, isama niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pang video. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.